So, ngayon, instead of speaking in front of the Quad, ando dun siya sa social media. Diba? Kung ano-ano sinasabi niya doon. Kaya nga, ang panawagan ko kay Attorney Harry Roque, na kung maaari, Attorney, marami ka namang kaibigan dito sa Kongreso, dito tayo sa Quadcom, wag dyan sa social media. Hindi naman tayo makapag-debate dyan sa Quad sa social media. So, kung meron kang issue, sabihin mo sa harap ng mga membro ng Quad. Kung meron kang gustong tanong, itanong mo sa harap ng membro ng Quad. Hindi sa social media, walang sasagot sa'yo dyan. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa Quad, doon ka nagsasalita. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos magbigay ng salaysay itong si Roque laban sa Kamara, nagbigay din ng kontra pahayag itong si Congressman Barbers. Ang banat ni Barbers kay Roque ay magpakalalaki daw ito at harapin ang Quad Committee. Huwag daw itong magtago sa likod ng mainstream media na wala nang ginawa kundi puro daldal at ngawa. Tama nga naman, puro lang daldal itong si Roque, kulang naman sa gawa. Bakit natatakot siyang humarap at patunayan na wala talaga siyang involvement sa illegal na pogo? Well, hindi naman nakapagtataka, duwag talaga itong si Roque. Bago po natin marining ang mga banat ni Kong Barbers, panoorin po muna natin ang pahayag ni Roque laban sa Kamara. Ace Barbers, nagpa-interview po siya. At ang mga sinabi niya, yung misis ko daw incorporator sa Lucky South. Unang-una, pangalawa, dami daw ebidensya na ako ay talagang dawit sa Lucky South. At pangatlo, syempre, ang sinabi niya na yung misis ko ay pumunta sa Singapore para tumakas. Well, Ace, alam mo, nagugulat ako dahil nung kami na may magkasama sa Kongreso, wala kami masamang tinapay niyan. At nagugulat na lang ako na talagang ibang mga sinasabi niya ngayon. Naintindihan pa naman yan. Utos yan ng speaker na talagang gisahin si Harry Roque dahil pinagbibintangan nga tayo sa maraming bagay. Yung pulveronic video at saka yung picture kung saan lumalabas kung sino ang king and queen ng Pogo. Pero ganun pa man, uulitin ko po ha, kung sa akin ang galing yan, paano naman sa akin makakarating yan? Tanging mga napakalapit lang kay Presidente merong ganyang access para makunan siya habang sumisinghot ng pulveronic. Pero in any case, ano ba mga sinabi ni Ace Barbers? Aba, unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Mariosep naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Sana patas lang tayo, no? Dahil paano pa nang maniniwala ang mga tao sa mga investigasyon ng Kongreso kung puro kasinungalingan ang sasabihin ng mga kongresista? Ilang beses na po yan na isinwalat kung sino ang mga incorporators ng Lucky South. Hindi po dyan kasama ang aking may bahay. Ang aking conclusion ngayon, talaga nagkakalat na lang sila ng kasinungalingan dahil naniniwala sila kung paulit-ulit nila ikakalat yung kasinungalingan, baka maniwala ang taong bayan. Pero mabuti na lang po, televised lahat ng hearing, no, ng Quad, no. Nakikita nyo kung paano sila maging mapang-api sa mga witnesses at paano nila abusuhan ng kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga, no. Pero malinaw po doon, walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Ang tanging involvement ng misis ko ay doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamay-ari ng bahay sa Baguio. Pangalawa, meron nga pong nahuling puganting Chino doon. Pero wala po siyang kinalaman sa Pogo. Napakita naman po, no, na-publish naman po yung red alert ng Interpol. Wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China. Hindi po dahil sa Pogo. Wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa Pogo. Ay, naku po. Ewan ko ba kung bakit nakukuha nila magsinungaling sa mga bagay-bagay na ito, samantalang sinasa publiko naman ang mga hearings. At pangatlo, ang sabi niya, napakadami daw ebidensya na nagdadawit sa akin sa Lucky South. Naku, Ace naman. Ang tanging ebidensya mo ay yung sinamahan ko, si Cassie Ong, na hanggang ngayon naman, naninindigan siya na siya ay Whirlwind Corporation. Yung nagpapaupa lang sa Lucky South. At na malinaw naman na sinamahan ko siya para magkaroon ng rescheduling of payment. Walang kinalaman sa lisensya. Ang hirap, pag paulit-ulit na sinabing kasinungalingan, pati sila naniniwala na sa kasinungalingan. Bakit sila nagsisinungaling? Kasi talaga hindi nila ako madiin. Bakit nila ako madidiin? Wala po talaga akong kinalaman sa mga Pogo.
At ang nakakaabala, nakakuha ko ng reports na yung ilang mga resource persons, pinipilit ngayon ng mga kongresista na, alam niyo ba kung sino gusto nilang idawit sa Lucky South? Walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano naman kinalaman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan sa mga yan? Talaga namang hindi niya nakitang anino ng Lucky South. Gaya ko po na ni minsan hindi ko nakitang anino ng mga tao sa likod ng Lucky South. Kaya nga maski sinasabi ng iba na sabihin na nating naging abogado ka ng Lucky South, ano ngayon? Trabaho ng abogado yan. Ang katotohanan, bakit ko naman sasabihin naging kliyente ko yan kung hindi naman naging kliyente, di ba po? Bakit nga ako papayag na sabihin nila ako legal counsel? Ni isang 5 duling, di naman sila nagbabayad. Diba? Magbayad naman sila kung sila ay magiging kliyente ko. Dahil ako po, 34 years nagpa-practice, halos lahat ng kaso ko pro bono. Pero kapag pro bono, walang bayad, meron naman pong kinalaman sa karapatang pantao. So kung ikaw ay ang kaso mo ay wala namang kinalaman sa karapatang pantao, magbabayad at magbabayad ka talaga sa akin. Bakit hindi? Ako naman ay professional. So sana po, dito lang po tayo sa katotohanan. Well, ang sabi din ni Ace Barbers, tumatakas daw ang misis ko. Hindi po. Nagpunta po siya sa Singapore para po sa kanyang health condition. Punta po siya sa isang hospital at meron pong record yan. At sana itigil na itong pagsisinungaling. Ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang misis ko dinadawit nila? Ako lang naman talagang in-order ni speaker na dapat pulbusin dahil nga ako'y sinisisi doon sa pulbronic video at saka doon sa larawan ng mga Pogo King and Queen. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako dinawit ko mga kapamilya nyo, malalaman nyo kung gano'ng kasakit na madawit ang mga mahal sa buhay na wala naman dapat kinalaman sa bangayan sa politika. Alam niyo, politika, panandalian lang yan. So, lilipas din yan. Bilog ang mundo. Minsan nasa ibaba, minsan nasa ibabaw. Pero I can assure you po, no, na hindi kayo mananatili sa ibabaw ng mahabang panahon. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang pahayag ni Roque laban kay Kong Barbers. Bakit kasi sinasabi mo yan sa likod ng social media? Binigyan ka na nga ng pagkakataon para magpaliwanag sa kamera. Pero anong ginawa mo? Nagtatago ka. Diba? Ngayon pakinggan naman natin ang banat ni Kong Barbers laban kay Harry Roque. Sabi niya, power tripping. Kailangan pa ba mag-power tripping ng mga ng mga quadcom chairs? 'Di ba? Marami ho sa amin ay mga bago. Ako, graduating ho ako. Kailangan ba mag-power trip? Alam nyo, maraming sinasabi ito si Attorney Harry Roque sa likod ng quadcom o sa labas ng quadcom. Sabihin mo sa harapan namin 'yan. 'Di ba? Ika nga itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad, doon ka nagsasalita. But that's what he says, no? Of course, that's his right, no? Karapatan niya magsabi na grave abuse of discretion, pero sa amin hindi. We only adhere to the rules of the House. In this case, we cited him in contempt because he violated Section 11, paragraph C and D of the Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation ng 19th Congress. At very clear ho yan, sinahit namin dyan. Ano yung isa dong kanyang violation? Sinabi niya na siya ay magsasubmit ng mga dokumentong importante. Pero hanggang ngayon, hindi siya nagsasubmit ng dokumento. So, ngayon, instead of speaking in front of the quad, ando dun siya sa social media. Diba? Kung ano-ano sinasabi niya doon. Kaya nga, ang panawagan ko kay Attorney Harry Roque, na kung maaari, Attorney, marami ka namang kaibigan dito sa Kongreso, dito tayo sa Quadcom, wag dyan sa social media. Hindi naman tayo makapagdebate dyan sa social media. So, kung meron kang issue, sabihin mo sa harap ng mga membro ng Quad. Kung meron kang gustong tanong, itanong mo sa harap ng membro ng Quad. Hindi sa social media, walang sasagot sa'yo dyan. Yun ang sabi niya, no? But contrary to what the other people, perhaps majority of the people are saying, fair naman kami. Binibigyan namin, kaya nga namin siya binibigyan ng pagkakataon magsalita Di ba? Unang-una, yung mga dokumentong hinihingi sa kanya, ipinangako niya yun. Hindi ho yung pinilit na i-produce niya. Pinangako yun because material yun dun sa usapin kung
saan mo nanggaling yung pera ng Biancham Corporation, PH2 Corporation, at iba pang korporasyon na siya ang nagmamayari. Diba? So, napakahalaga nun sa investigation na ginagawa tungkol dyan sa Pogo na yan, illegal Pogo. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Yun ang interest ng Quadcom. Eh kung yumamang ka times 10 yung network mo ngayon, wala akong kami pakialam dyan. Pero ipaliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang network ng iyong korporasyon na kung saan ay may kaugnayan doon sa Lucky South 99. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi ni Kong Barbers laban kay Roque. Yan kasi Roque, dapat magpakalalaki ka. Harapin ang binabatong akusasyon sa'yo. Patunayan mong hindi ka involved sa Pogo. Yon lang naman ang hinihingi sa'yo. Pwera na lang kung totoo ang mga akusasyon laban sa'yo, kaya ka nagtatago. Anyway, what to expect sa mga bata ni Digong? Puro naman duwag silang humarap sa akusasyon. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.